Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Nagbigay linaw ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos na personal umanong inspeksyonin ang 4 na flood control sites sa Ilocos Norte, at ayon kay Special Advisor Rodolfo Azurin ay wala silang nakitang ghost project sa naturang lugar. Sa kabila ito ng umano'y mga ebidensya at larawan ng mga sira o hindi na kumpletong flood control structure sa Ilocos Norte na pinadala umano mismo ng mga residente doon kay Davao City Representative Paulo Duterte. Matatandaang pinaalalahanan niya ang mga ito na matagal na umanong may reklamo ang mga taga Ilocos tungkol sa kalidad ng proyekto, subalit ayon sa ICI ay hindi ito totoo. Samantala sa iba pang balita, kinwestiyon naman ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na wala pang sapat na ebidensya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez upang isama ito sa listahan ng mga opisyal na iimbestigahan kaugnay ng umano'y maanumalyang infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, hindi pa kabilang si Romualdez sa listahan ng mga iniimbestigahan kahit minsan na itong nabanggi sa mga pagdinig ng Senado. Gayunpaman, tiniyak ni Marcos na hindi exempted ang kongresista sa anumang imbestigasyon. Ngunit giit ng pangalawang Pangulo, malinaw na may ebidensya na laban kay Romualdez at ito umano ay makikita mismo sa 2025 national budget kung saan nakapaloob ang mga budget insertions na inilagay ng Kongreso. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Pakinggan po natin itong interview ni Marcos na sa tingin ko ay tila inabsuelto na ang kanyang pinsan. Panoorin natin ni. From Kat? Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet cancelled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? Ako, kakabahan na yan si Marcos sa mga ganyan mong tanong. Hindi, sa mga ganyan mong tanong, hindi kaya ni Marcos sagutin yan. Sa totoo lang po, hindi niya kayang sagutin yung mga gayang tanong po. Ha? Tuloy. I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Himayin natin yung kanyang sinabi. Sabi niya, it's a legal question that lawyers should be the one answering it. Plus, the legal way is wala pa daw kaso. And until that case is being filed, malabong kansilahin daw ang passport. Sana true, no? Sana totoo. Pero pagkakalaban mo na, wala na. You can bend the law. Kung ako si ate, dapat sinundan ko ng ganitong tanong eh. Mr. President, how about bending the law? Which your secretary before suggested. Sometimes you have to bend the law. Not break the law, but bend the law. Why not bend the law? So that this Zaldico can no longer run from the accusation filed sa kanya. Diba? Why not bend the law? Akala ko ba we can bend the law? Sabi ng iyong sekretary na isang abogado din. Pangalawang tanong. Why until now there is no case filed against Zaldico? Ang tagal na po niyan. Sabi mo nga diyan sa iyong interview, 3 months na from your SONA. At the evidence sumisigaw na ang ebidensya. Kaliwat kanan na ang sigaw ng ebidensya laban kay Zaldico, and yet wala pang nafa-file. Bakit wala pang nafa-file? Para hindi makansela ang passport. Gago! Pag hindi makansela ang passport, may chance pa pong kumuha ng ibang passport si Zaldico. Gago! Hindi kasi pag na-cancel na yung passport niyan, pwede na siyang i-deport ng bansa na yun. Di ba? Kasi wala na siyang passport. Inaantay po ba ng administrasyon na ito na
magkaroon siya ng passport. Kasi may mga ganyang bansa eh. Hindi i-research ninyo ho. May mga bansang parang nabibili. In a way, hindi siya binibili talagang babayaran mo. Pero parang nabibili kasi pag nag-purchase ka ng bahay o nag-invest ka doon sa lugar na yon, magkakaroon ka ng passport. Pwede yun eh. Sa sobrang yaman. Sa tindi ng salin yan. Sa tindi ng kayamanan ni Zaldico, kahit buong bansa kaya niyang bilhin. Di ba? And yet, bakit ang issue dito ay ang tagal? You know why, ladies and gentlemen? Mga banateros? Kasi nga, yung time, iyon ang pinaka-essence nung pagkuha ng passport. Ibig sabihin, pagka meron ka ng oras, kakampi mo ngayon ng panahon. Maaari ka nang kumuha ng passport. Kasi, yan na lang yung kalaban mo yung oras kasi nag-apply ka. Hindi naman agad-agad. You have the money, you have the resources, you can do anything, but yung time, hindi mo yan pwedeng paikliin sa ibang bansa. Ibig sabihin, kunwari, ang proseso ng pagkuha ng passport abutin ng 3 months o 6 months, di ba? Sa ibang bansa, hindi mo pwedeng lagyan yun at sabihin mo, oy, dalian nyo yan, bilisan nyo, hindi. May proseso sila doon. I do not know. Ewan ko sa tingin ninyo, mga kababayan, mga banatero, sa tingin nyo ba, yan ang dahilan kung bakit dinidelay ang pag-file ng case against Zaldico? Di ba ho? Hindi. Come to think of it. Shit, may ganun come to think of it. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. Ganda siguro, bumaba ka na rin. Hindi ka pala abogado, wala ka palang alam Mantakin mo, no? Sagwa talaga Ako sabi ko nga sa inyo dapat talagang presidente, abogado ako, dalawa lang ang sa tingin ko. Maaring 1, abogado, or 2, naging chief executive ng LGU, ibig sabihin mayor, di ba? Although ito, naging governor ito, wala nga lang ginawa. Pero parang hindi niya alam. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a Pero maliho yun. Maliho yan. At yan po ay pinaliwanag ni Marcoleta. Napanood ko sa isang programa nila doon sa Saganang Mamamayan. Napanood ko po na isa sa mga basihan ng cancellation ng passport ay national security. And I think, more than anything else, ito'y national security po. Bakit kanyo? Kung yung akusasyon kay Zaldico ay ipagkulimbat ng limpak na salapi. With feelings siya Meron akong puti dito. Kinain ko tuloy na obvious ba na kumain ako ng gatas. Di totoo. Pag limpak na salapi na di umano ang inaccuse kay Zaldico, ito'y ito'y sapat na grounds para po ay siya ay masabing concern, national security na ito. Di ba? Kasi kung inaakusahan na siya ng mamamayang Pilipino, lalo na ng gobyerno, abay, ito dapat nang kansilahin. Di ba? Nako. Hanapin natin yan passport law in PH. National security. Hanapin natin yan. Kasi nakita ko yan, binasa ko yan Ewan ko kung nagbabasa ito si Marcos Ayan, merong amendments under RA 10928. Ayan. Ito sabi doon how the passport law protects national security, a screening of applicant, DFA must verify identities, citizenship, criminal records, any national security concern. Yon. Sa pagbigay pa lang, kailangan meron ng national security concern. Grounds for denial or cancellation of passport. The DFA can deny, cancel, restrict, or refuse renewal. Isa-isa natin. Deny, cancel, restrict, or refuse renewal. A threat to national security. Number 1. Ako po. Second, facing a national security related cases. Involved in terrorism, espionage, or crimes against the state. Anak ng tutsang kalabaw Using a false identity. Wala na yan. Subject to an active law enforcement watch list.
RA 8239, Section 4 and Section 6. The DFA has the power to deny passports on grounds of national security, public safety, or public health. Pwede hong i-deny. Ang linaw po niyan eh. Pwede pong i-deny ng DFA. Mr. Marcos, what are you talking about? Did you even read RA 8239 Section 4 and Section 6? I'm not a lawyer, but I know how to read. At wala na hong iba pang interpretasyon dyan sa national security. Diba? Ito ay national budget ang accusation nyo against Zaldico. Remember hindi lang po mamamayan ang nag-aakusa. Yan po ay akusasyon ng gobyerno rin ni Marcos. Bakit hindi ninyo makansela? Doon pa lang po, malabo na yung sinasabi ninyo, Mr. Marcos. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending. An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Eto na. Pwede daw ba na state witness si Zaldico? Depende daw kung pinaka-guilty, di ba? Kung hindi pinaka-guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. Let the judges do their work. One more point on your presentation. Parang ang talino nung sagot, di ba? Let the court do their works. Lupit mo, Brad. Parang totoo. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. May maganda dun sa likod. May maganda dun sa likod. Nakita ninyo? Ha? Andali, ipapakita ko muna sa inyo. May maganda dun sa likod. Ayun, oh. Ayun, oh. Presentation. Ayun, no? Very yung nakaitim obvious, na nakasalamin. very Ayun, yung umatching. God bless you, ma'am. Di ba, may maganda sa likod, oh. Walang iba kung hindi si Ma'am Hana ng SMNI. Yung ang aming bossing. Sana, Ma'am Hana, kayong nagtanong. Baka duguin ng ilong niyang Marcos na yan pag kayo nagtanong. Malupit yan si Ma'am Hana. Ang lupit ng ng mga tanungan yan. Pag tinatanong yan, Jay, asa ka na? Late ka na. Ang sagot ni Jay, Ma'am, traffic. Bakit? Ngayon ka lang ba nakatira sa Pilipinas? Ngayon mo lang nalamang traffic? Joke lang, Ma'am Hana. Ako lang po yung nagtanong ng gano'n. Yan po ang aming bossing. po, na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list? Diretsuhan na. Naku po, kinabahan ho yung mama. Kinabahan na ho si Marcos, nangingitig daw yung... Muntikan ko na sabihin, buti na lang hindi ko nasabi. Buti na lang hindi ko nasabi, kung hindi, yari tayo doon. Talay. Sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Nataranta na siya, hindi niya alam kung paano lulusutan. I don't think so daw na si Romualdez. Gago! The only evidence daw ay yung sa Senate lang. Naku po, pabirang buhay rin. Hindi nga siya makasagot ng diretso. in the Senate. So I don't know. We don't. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail. Parang totoo, no?
Parang totoo. or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, Alam mo, bakit matapang na sinasabi ni Marcos ito? Alam niyo kung bakit? Kasi ang korupsyon, mahirap patunayan yan. Sa totoo lang. Kasi hindi mo naman binibigyan ng resibo pag nakatanggap eh. Pag diniliver ba yung maleta sa bahay, di umano ni Romualdez according to one of the person na nagsabi nun, yan po ba ay may resibo? Wala. Plus, may balita tayo na magre-recant daw sana naman, hindi Sana naman hindi mag-recant si Gutesa at dalawin ng kanyang konsensya kung siya man po ay may planong mag-recant. Kasi si Senator Amy nagsabi nito. And I hope it's not. Sana hindi totoo. Pag nag-recant po, ay parang kasing planado na dito eh. Dito sa bitawan ni Marcos, parang planado na wala namang ebidensya yung sa Senado lang. Eh di, ang script niyan, kung sakasakaling nag-recant si Gutesa, ang sasabihin niyan, tingnan nyo na, wala namang kinaugnayan si Romualdez kasi nag-recant nga, Tama, mali. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Yun ang ano niyan eh. Sa tingin ko, yun ang tutumbukin niyang yung sinasabi niyang yan. para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. So yun, mga kababayan, diyan po mga kababayan, napaka-obvious na mukhang inabsuelto na ni Marcos hong si kanyang pinsan, 'di ba? Hindi man lamang po sana man lang yung neutral lang na if there is, parang ganun ba, yung mga ganung klaseng bitawan. If there is an evidence, then we will file a case against Romualdez. Sana may ganun man lang. Parang takot na takot pa ka. 'Di ba? Para bagang takot na takot pa itong mamang to. Kaya nga ang tanong natin dito sino ba talaga ang presidente ng Pilipinas? Sino ba talaga namumuno sa Pilipinas? Si Romualdez po ba o kayo, Mr. Marcos? Kasi tila takot na takot kayo. Diba? Tila takot na takot kayo sa inyong pinsan. Hindi, eto tingnan ninyo yung tanong Ito. Else comes out, then he might have to be answerable for something. So again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Ayun, so mga kababayan, dun pa lamang po obvious na. Yeah? Obvious na yung pagprotekta niya sa kanyang pinsan. Sa pag-absuelto agad-agad. Di ba? Ewan ko hindi naman po siguro tanga ang taong bayan para hindi kaya nga ang ano dito parang ano itong ginagawa ng ICI. Diba? Don't tell me sa tindi ng korupsyon na ito walang alam si Romualdez sa ginagawa ng inappoint niya na chairman ng appropriation. If I were you, Zaldico, if you're listening, I know you are. Yung mga abogado mo nakatutok dito If you're listening, kung ako sa'yo, tumayo kang bayani. Ituro mo na yung dapat mong ituro. Di ba? Hindi, you have the chance. Don't allow this to go down in history na ikaw ang pinakapinuno nito. Kasi yun ang puntirya sa'yo ngayon ng administrasyon na ito. Hindi ko maintindihan kung hindi mo nababasa o hindi mo nauunawaan ito. Ang pinupuntirya ng administrasyon na ito, sa lahat ng ginawa dito sa issue na ito, ikaw ang ending. Yun ang pinalalabas nila. Ikaw lang ang may sala, wala nang iba. The rest, bida.
Imantakin mo, bayani pa nga daw si ano eh. Pwede daw ikinukonsidera pang state witness si Romualdez. O, papayag ka ba nun? Diba? Paano mo ano yung, paano mo alam mo yun, paano mo yun, maaatim na natutulog ka, tangina. Ako ang pinakakurap na inaakusahan ng tao. Ako lang. Hindi, gusto mo ba ganun? Ang pangalan mo ay magiging katumbas sa korupsyon? Kung ako, hindi ako papayag doon. Ipaglalabang ko. Ako kasi naniniwala ako. Naniniwala ako sa aking puso na ikaw ay may malinis na budhi. May malinis kang, ikaw ay sumusunod lamang sa utos. Ikaw ay hindi kurap. Naniniwala ako dyan. Kaya, so therefore, ituro mo na yung dapat mong ituro. Huwag kang manahimik. Huwag kang umasa dun sa abogado mo. Maniwala ka sa akin. Huwag kang... Ang abogado, alam naman natin yan eh. Ang abogado gusto lagi ng hearing yan eh. Gusto lagi niya ng something eh. Kasi tandaan mo, bawat may charge. Tama mali. Dapat hindi tayo ganun. Kaya kailangan maging bayani ka. Sabihin mo na ang katotohanan.